ka ng nobya niya. Silang dalawa, dahil silang talaga nagmamahalan. Pag hindi niyo ako tinulungan, magpapakamatay ako! Bessie! Anak, huwag mong gagawin yan. Mahal na mahal ko si John, Daddy, Mommy. At hindi ko matatanggap na mawala siya sa akin. Lalo na ngayon may nangyari na sa amin. John, tulog na tayo. Antok na ako eh. Patulog ka na. Hindi ko dalang higaan. Ito naman. Honeymoon natin ngayon. Alam mo, hindi ako masaya sa pagpapaksal sa'yo. Inuksa mo ako para mapikot. Pinilit lang ako ng daddy mo. Binantaan ang buhay ko. Kaya ako lang naman nagawa yun. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Sana tanggapin mo na ako bilang asawa mo. Pangako, gagawin ko lahat para maging maligaya ka. Huwag mo kong hawakan. Itong tandaan mo. Pagsisisihan mo na pinilit mo ko. Pagsisisihan mo. Chad, lasing ka na. Hmm? Tama na yan. Lagi ka na lang naglalasing eh. Hindi pa ako lasing, Arnel. Alam ko pa ang ginagawa ko. Hindi pa nawawala sa isip ko ang matinding sama ng loob ko ngayon. Ang matinding sama ng loob ko ngayon. Hindi kita masisisi. Hindi kita masisisi. Kasi nga, iniwan mo yung anak nila. Ayun. Nagtangkang magpakamatay si Eden dahil doon. Siyang talaga mahal ko, Arnel. At pinagsisisihan ko na nagpatukso ko kay Bessie. Buti na lang, nakaligtas si Eden sa kamatayan. Kung nagkataon, lalo kang masasaktan. Ang hirap ng loob ko na nararanasan ngayon. Kaya, ipararanas ko rin kay Bessie. Isinusumpa ko yan. What? Isasangla mo sa akin itong mga alahas mo? Oh, Sheila. Pero bakit? Wala akong pera. Kasi hindi nagbibigay si John kahit na sumusweldo siya. Yan nga bang sinasabi ko eh. Pinahihirapan ka na niya ngayon. Ayoko namang humingi ng pera kay Daddy. Lalo lang siya magagalit kay John. Paano gagawin mo, Bes? Baka maubos yung alahas mo sa kasasangla niyan. Magtatrabaho ko uli sa company namin. Sasabihin ko kay Dad. Gagawin ko yun para lang malibang. Ay, huwag kang magagalit, ha? Kaibigan mo ako. Kaya nagmamalasakit ako sa'yo. Hindi mo kasi dapat pinilit ang sarili mo kay John. Tuloy mo yun, ayan. Para kang kumuha ng bato na ipinukpok mo sa iyong sariling ulo. John? Ano to, ha? Ano to? Oh, nakita mo na pala. Ano? Isa ko pang cellphone yan. Walang hiya ka. Isa ko pang karapatan kong magkaroon ng isa pang cellphone. Akin na yan. Akin na. Alam ko na lahat. Dito kayo nag-uusap ng babae mo? Walang hiya ka talaga. Alam mo na pala eh. Ibigay mo na sa akin yan. Oh, yan. Walang hiya ka. Taksin. No, bakit mo itinapon ang cellphone ko? Walang hiya ka. Ah! Aray ko. Wisit ka. Ikaw pa,
ideal wife sa'yo. Bakit lahat ng mga ginagawa nito ko? Una mo kong sinaktan, Bessie. Kami ni Eden. Kaya gumaganti lang ako. Trina, bakit ka malungkot? Naiisip ko lang ang anak natin. Matagal ko na kasi siyang hindi nakikita. Lagi ko siyang nakikita sa kumpanya. Siguro kaya hindi ka na dinadalaw dahil ayaw niya na sinesermonan mo siya. Pinangangaralan ko lang naman ang ating anak para mapabuti siya. Kinokontra mo siya. Kaya sa halip na maging masaya, naiinis ang anak mo. At akala mo ba, masaya ang buhay niya kay John? Trina, Nagkakamali ka. ano ka ba? Bakit mo nasabi yan? Anong nalalaman mo? Hello, Tito Petrus? Napatawag po kayo. Gusto lang akong alamin sa'yo, Sheila. Po? Ano po yun? Best friend ka ng anak ko. Kaya ikaw ang naisip kong tanungin. Tungkol sa tunay na kalagayan ni Bessie kay John. Tito, Sabihin mo sa akin, sinasaktan ba ng lalaking yun ang anak ko? pasensya na po, Tito, pero wala naman pong sinasabing ganun sa akin si Bessie. Siguro mas mabuti po kung siya na lang ang tanungin nyo. John? Ano ibig sabihin nito? Bakit may mga maleta dito sa sala? Akin ang mga yan. Bakit nakalabas ang mga yan? Kahit pala matalino ka, may pagkatanga ka pa rin, no? John, Aalis na ako. Hindi ko na makakayang makasama ka. wag! Anong wag na? Huwag mo akong iiwan. Ano ba dapat kong gawin para matanggap mo na asawa mo na ako? Wala. Dahil kahit ano pang gawin mo, at kahit magsumbong ka pa sa daddy mo, hindi kita magagawang mahalin. John, At hindi na magbabagong isip ko. Hihiwalayan na kita. wag, John! Gusto mong subukan? Wag. Sige, magsumbong ka. Sabihin mo sa daddy mo na hiniwalayan kita. Para mapatunayan mo na handa na akong mamatay ngayon. Kaysa magsama pa sa'yo. Oh, John, huwag ka umalis! Huwag mo akong iwan! John! Daddy, Oh, bakit ka umiiyak, anak? Ano problema? si John, iniwan niya na ako. Ano? Sabi niya hindi na raw niya makakaya makasama pa ako. Hindi pa rin niya ako matutuwang mahalin hanggang ngayon. Ang walang yan yun. Papatayin ko siya. Papatayin ko. Ay, Daddy, bakit po? hindi ako makakahiga. Daddy, ay! Oh, Daddy! Ay, tulong! Tulungan niyo ako! Nawala ng malay si Daddy! Tulong! Petrus, sasama ko. Bakit mo naman ako iniwan? Daddy, di kayo dapat wala. Paano na kami ngayon ni Mami? Nakikiramay po ako, Tita Trina, Bessie. Oh, Sheila, napakasakit. Alam naman ni Petrus ang sakit niya sa puso. Pero bakit hindi pa rin niya naingatan ang kanyang sarili? Pero bakit... Talaga po sigurong hanggang dito na lang ang buhay ni Tito. Sheila,
Kasalanan ko kaya namatay si Daddy. Kung hindi ko sinabi sa kanya na hihiwalayan ako ni John, hindi siya magagalit. Hindi siya aatakin. Kasalanan ko ang lahat. Ako at ang kapusukan ko ang nagpahamak sa daddy ko. Mommy, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Napakasakit para sa akin ang pagpanaw ni Daddy. Dahil alam ko, kasalanan ko kaya nangyari yun. Ngayon, kami na lamang ni Mami magkasama. Pinipilit kong kalimutan ang kabiguan at kalungkutan. Mait ang lasa ng pag-ibig na hinog sa pilit. Huwag sanang kalilimutan yan ng mga nagmamahal. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Yunel Benamin, Jeneline de la Cruz at Rosana Villegas sa papel na Bessie. Naglapat ang angkop na tunog Jerry Montiel, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang inang sinikap na magkaroon ng isang payapa at masayang tahanan para sa kanyang mga anak sa kabila ng pagkakaroon ng isang sirang pamilya. Siya ay si Selma. Punan ng pagkakaroon ng isang sirang tahanan na magsimpunan tungkol sa kolehiyo ang aking mga anak. Hindi ko inaasahang makakaranas sila ng diskriminasyon dahil lamang produkto sila ng isang broken home. Nay! Oh, anak, bakit? Ano mo yata umuwi? Kala ko ba may interview ka ngayon sa scholarship na in-applyan mo? Bakit ka umiiyak? Naipasa ko naman po yung interview. Oh. Pero hindi po ako tinanggap sa scholarship na in-applyan ko. Ha? Pero bakit? Pagkatapos po kasi ng interview, tinanong po ako kung buo raw po ba ang pamilya natin. Sabi ko po, grade 1 pa lang po ako nang iwan tayo ni Itay. Di ba sabi nyo, wag po ako magsisinungaling sa interview? At sinabi ko naman po totoo. Pero bakit gano'n ang nangyari, Nay? Oo naman. Hindi naman talaga dapat magsinungaling. Mas tama pa rin yung magsabi ng totoo. Naman, paano na yan? Anak. Yung scholarship lang po na yun ang pag-asa ko para makapag-aral ako ng college. Nay, ayoko mahin doon sa pagpasok sa college. Ayoko po. Talagang hindi mo pa rin makakalimutan yung interview sa atin sa Dean's Office nung papasok pa lang tayo sa First Year College, no, man? Yung una kasing pagkakataon na nagsinungaling ako sa buong buhay ko, Enzo. At hindi alam yun ni Inay. Alam mo na naman ang motto ni Inay. Kailangan palaging magsabi ng totoo. Pero minsan yata kailangan talagang magsinungaling, no? Kung sinabi ko kasing ulila na ako sa tatay, pero buhay pa nga si Itay, lalo lang magiging komplikado eh. Jack, itatanong pa nila kung nasan si Itay.
bakit hindi namin kasama sa bahay at kung ano-ano pa. E di sinabi ko na lang, house husband si Itay at si Inay nga nagtatrabaho. Pero tingnan mo naitawid ka sa kolehiyo ng pagsisinungaling na yun. Minsan kasi, hinahanapan na lang tayo ng intelektual na sagot sa mga nag-i-interview sa atin. Naaalis sila kapag higit sa sagot na gusto nilang marinig ang maibibigay natin. Ang mahirap lang, kapag nakakita nilang mahusay kang sumagot, hindi ka na nila titigilan ng mahihirap na tanong. Bahala ako sa bunso ko nitong huli. Madalas, nagigising na lang ako sa kanyang pag-iyak. Nagigising na lang katanggap sa kanya sa inaplayan niyang scholarship para sa kanyang pagkukolehiyo. Kung malakas-lakas nga lang itong pagtitinda ng karne, nakikipagsapalaran ko na siya ipasok sa private. Sapalaran ko. Kasi may mga foundation na ganun yung patakaran. Oo nga Di ba dapat nga mas tulungan pa nila yung mga estudyanteng determinado na makapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng pagiging galing sa isang sirang tahanan? Pagiging galing. Sumasama rin ang loob ko kapag may nababalitaan akong mga ama na inaabandona ang kanilang pamilya. Panalang tungkulin ang pagiging isang ama. At ang pagiging isang mabuting halimbawa ang isa sa pinakamahusay na paraan na maipakikita nila sa kanilang mga anak. Para lumaking mabubuting tao ang mga ito at may takot sa Diyos. Matt! Oh, Enzo. Tingnan mo, may natanggap akong message mula kay Sandra sa Messenger. Kinukumusta tayo pareho. Si Sandra na valedictorian natin nung high school. Aba, bakit bigla daw niya tayong naalala? Siya pala ang president ng student council ng kanilang university. Ngayon, may scholarship program sila para sa mga incoming freshmen. At may natitira pang isang slot. Oh. Ang gusto raw niya, mula sa alma mater natin kumuha ng isang scholar. Bilang pagtanaw na rin daw niya ng utang na loob sa school. Teka, tamang-tama. Naghahanap talaga ng college scholarship si Leia. Magandang balita yan para sa kapatid ko. Oo nga. Saka, sa school din natin graduate ng senior high si Leia. Kaya sakto siya sa slot na yun. Ito nga pala ang iba pang requirements. Patingin. Itinasa na rin ni Sandra sa messenger, pati yung office ng student council. Binigay na rin niya. Tiyak na matutuwa si Leia sa ibabalita ko sa kanya. Mabubuhayan ng loob ang kapatid ko. Naman kasi yung mga katulad ni Selma at ng mga anak niyang napagkakaitan ni Selma at ng mga yung mas nangangailangan. Ay nako, yung tampure ng buhay dito sa mundo. Maganda ang pagpapalaki ni Selma sa mga anak niya. Kaya naniniwala akong palaging may magandang puwang na nakalaan para sa kanila rito sa mundo. Kaya wag na wag silang mawawala ng pag-asa. Ituloy lang nila ang mga nasimulan nilang kabutihan. Mabuting tao si Selma. At ng kanyang mga anak. Kung alam lang ng asawa ni Selma na higit pa sa ginto ang mga taong itinapon niya. Tamang-tama, kuya. May mga photocopy. Tamang-tama, kuya. Ililipat ko na lang sa bagong council ni na Ate Sandra. Sige. I-message ko siya sa messenger para i-abis ang pagpunta mo ron. Naku, maraming salamat sa inyo ni Kuya Enzo, kuya, ha. Kahit paano, nagkaroon ako ng pag-asa makapag-aaral nga ako sa college. Alam mo, depressed na talaga ako. Gusto ko naman sumuko, alam mo ba? Si Sandra pa rin ang susi ng lahat ng ito, Leia. Mabait din kasi nung kaklase pa namin yun ni Enzo. Noong pa magkakasama kami sa high school. Talagang matulog mo isa sa mga estudyanteng nangangailangan.
Oo, tatandaan ko. Palagi rin siya sumisilip sa room namin noon. Kung meron kaming hindi naiintindihan sa mga subject, tinuturuan niya kami noon. Basta, mag-review ka pa rin, ha? May entrance exam yung scholarship na yan. Tiyak na may interview rin. Pero sumagot ka na lang kung anong nasa puso mo. Paano kung kailangan ko magsinungaling para lang maipasa yung interview, kuya? Siguro, pinakamainam pa rin magsabi ng totoo. Mas nagbubukas kasi ng mga opportunity ang pagiging matapat. Basta't maniwala ka lang sa sarili mo, sa kakayahan mo. Oo, minsan, pwede tayong magtagumpay sa una nating pagsisinungaling. Pero hindi natin yung dapat makasanayan. Bakit? Ano ba nangyari? Bakit iyak ka ng iyak? Naku, Nay, iyak po ng kaligayahan yan. Ha? Kasi nga, nakapasa siya sa interview sa ina-applyan niyang scholarship sa university ni Sandra. Kaya sa susunod na linggo, pwede na po siyang mag-enroll sa kursong gusto niya. Totoo ba yung sinasabi ng Kuya Matt mo, Leia? Dininig po ng Diyos sa mga dasal ko. Binigyan kasagutan po niya ang aking hiling na sana makapasa po ako sa interview na yun. Hindi ba sabi ko naman sa iyo, mahal tayo ng Diyos dahil sinasagot niya ang ating mga dalangin. Lalo na sagot niya tayo ng tunay ang ating mga layunin at taos sa ating mga puso. Opo, Nay. Kaya hindi rin po ako sumuko dahil alam ko inilalapit tayo ng ating mga panalangin sa Kanya. Tama ka, Leia. Kahit nga kung minsan, hindi natin alam ang eksaktong sasabihin natin sa ating mga panalangin. Pero alam ng Diyos ang nadarama natin. Hindi talaga matapos-tapos yung pag-iyak mo dahil sa pagkakapasa ni Leia doon sa inaplayan niyang scholarship, ano? Papaano naman? Huling pag-asa na nga kasi namin. Paano? Papaano naman? Kaya hanggang ngayon, para pa rin akong nakatuntong sa ulap sa napakagandang biyayang yun. Oo nga. Kaya kahit sa kabila ng maraming problemang pinagdadaanan niyong mag-iina sa buhay, huwag kang bibitiw sa pag-asa sa iba. Pasasaan ba't magiging maayos din ang buhay niyo sa inaharap? Dahil habang may pag-asa, tiyak na laging may bagong pagkakataong magbibigay sorpresa sa inyong mag-anak. Laging may darating na isang bagong araw para sa inyo. Basta kami ni Luis, nandito lang kami palagi para sa inyong mag-iina. Mananatili niyo kaming kaagapay. Lalo pa sa magaganda niyong layunin sa buhay. Alam niyo bang kasama kayong mag-asawa sa pinagpapasalamat ko sa itaas? Kayo ang naging sandigan ko sa mga sandali ng kagipitan. Biyaya kayo ng langit para sa aming mag-iina. Totoong maraming hamong kinakaharap sa lipunan ang isang sirang tahanan. Ngunit higit pa rin sa paghusga ng ilan, ang gabay pa rin ang nasa itaas, ang makapangyarihan. Lalo na sa katulad naming mag-iina na hindi natatapos sa mga pangarap. Patuloy na pinakikipaglaban tapos sa mga pangarap. Sa ngayon, magtatapos na si Matt sa kanyang huling taon sa kursong architecture. Samantalang kasalukuyan naman nagsisikap si Leia sa pag-maintain sa kanyang scholarship sa kolehiyo. Si Leia sa komersyo. Marami pa magagandang pangarap ang aking mga anak. At bilang isang ina, lalagi lang ako nakasuporta sa kanila. Ako si Selma. At ito ang aking buhay. Ang pamilya ang pangunahing institusyon sa lipunan. Subalit sa maraming hindi maunawa ang dahilan. Kung kaya hindi maiwasan ang pagkakawatak-watak ng mga miyembro nito. Gayunpaman, hindi pa rin madamot ang tagumpay mula sa isang sirang tahanan tulad ng isang buo at normal na pamilya.
Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, June Martin Legaspi, at Susan Robles sa papel na Selma. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lusoy Salonga. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anshing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.